Naidaing nga pala namin ni Buyok ang mga isdang kanduli na nahuli namin sa Skylab kahapon mga mare at pare at ibinabad nga namin ito sa suka na may bawang. Nakasalok nga pala kami ng Skylab kahapon at napakarami nga naming huling isdang kanduli kaya naman sabi nga namin ni Buyok ay magdadaing kami. Sobrang sarap kasi ng daing na kanduli lalo na nga kapag ka ibinabad mo sa suka na may bawang at talaga namang tanggal ang lansa. Napakarami nga naming huling isda kahapon at isang timbang kanduli pero yung mga tilapia nga lang ang pwede naming ilagay sa cage. Kaya naman naiuwi na lamang namin yung isang timbang kanduli dahil masarap din naman tong iulam. Naaalala ko kasi na marami akong kaibigan na nanghihingi sa akin ng isdang kanduli at talaga namang paborito nila ito. Kaya naman kaysa dalhin ko nga sa kanila ng sariwa at malansa ay dadaing na nga lang namin ito ni Buyok para pwede na nga lang namin ilagay ito sa mga plastic. Wala na kasing lalansa sa isdang ito mga mare at talaga namang kung lansa nga lang ang pag-uusapan ay talagang napakalansa po talaga nito. Pero naniniwala naman ako na kapag tama ang proseso ng pagluluto mo ay talagang nawawala ang lansa. Ang ginagawa nga namin dito kapag ka nagluluto kami ng isdang kanduli ay binubuhusan nga ho namin ng mainit na tubig para mawala at matanggal nga ho yung mga lansa na nakadikit dito. Naalala ko nga ang tatay ko mga mare kapag ka nakakakita ako ng isdang kanduli dahil paborito ko talaga yung luto niya na sinigang sa miso nito. Hindi nga namin alam kung anong ginagawa niyang paraan mga mare pero tanggal talaga ang lansa kapag siya ay nagluluto at talaga namang napagkakasarap. Ewan ko ba naman mga mare kapag ka kasi malansa ang luto dito ay talaga namang hindi ko makain at naglalaway ako nyos kaday. Sinimulan na nga pala namin ni Buyok ang pagdadaing sa mga isdang kanduli at si Buyok nga mga mare talaga namang sanay na sanay magdaing. Boneless na kanduli nga itong ginagawa niya, tanggal talaga yung malalaking tinik. Tinuturuan nga ako ni Buyok dyan mga mare magdaing pero sabi ko nga sa kanya ay marunong naman ako kaso nga lang ibang dulas nga ho nitong kanduli kaya naman dumudulas nga yung aking kamay. Ang una nga namin ginagawa dyan ay tinatanggal nga muna namin ang mga tibo nito dahil yan nga ho yung pinakadelikado sa lahat. Doon sa mga hindi pamilyar sa isdang ito, alam nyo ba na ang tibo nito mga mare nakakalagnat kapag ka ikaw ay natuso. Kaya talagang ingat na ingat kami ni Buyok sa paghawak nito mga mare para syempre hindi nga kami matibot, hindi nga kami lagnatin. Pero si Buyok nga mga mare ay sanay na nga matibo nito at parang wala na nga lang sa kanya. Paano ba naman kada papalaot nga ho yan ay laging natitibo kaya naman lagi ko nga napapagalitan. Yan kasing si Buyok mga mare ay napagkakabilis nga hong magkikilos kaya hindi na nga ho niya namamalaya na may kanduli pala siyang maaapakan or mahahawakan. Hindi naman ho kasi talaga maiiwasan mga mare dahil marami talagang kanduli na nahuhuli sa aming Skylab. Medyo marami nga itong aming dadaingin kaya naman tinulungan ko na nga lang si Buyok dahil si Malix naman wala pa nga dito sa bahay. Pagkagaling nga namin sa aming Skylab ay diniretso daing na nga namin itong isdang kanduli dahil baka mamaya ito migas pa kapag ka nahanginan. Hindi rin naman ito aring ilagay sa rep mga mare dahil sigurado nalalansa nga ang loob ng rep at talaga namang napagkakabaho. Hindi pa nga ako naliligo dyan dahil malalansahan din naman ako pero si Buyok nga mga mare naligo na dahil init na nga daw siya. Malapit na nga kaming matapos ng mga oras na yan kaya naman pinaglalagay ko na nga ho sa timba yung mga pinaghinainan. Kapag talaga nagtutulungan na mag-asawa ay mas mabilis talagang matapos ang mga gawainan Dito na nga lang namin ito ginawa sa harap ng bahay ng mga nanay dahil bang ginhawang ang kumilos dito at isa pa'y bandaming ang tubig. Hininainan ko na nga rin yung mga tilapia na kinuha namin pang ulam ngayon tanghali mga maret. Ito nga ipiprito na nga lang namin. Pero si Buyok nga gusto din daw niya magsigang kaya naman naghiwa na nga ako ng para sa sinigang. Alam niyo ba mga mare, dati nga hindi ako marunong maghinain pero pinag-aralan ko talaga dahil sabi nga ng aking tatay dapat daw marunong ako maghinain dahil mangingisda nga daw ang aking asawa. Ay oo nga naman nani. Paano ba naman kada uuwi nga ang tatay ko nung araw linis na nga ang isda kaya talagang hindi kami nasanay. Pagkatapos nga namin magdaing nakailang linis nga si Buyok dito sa mga isda dahil talagang napakalansa nito. Nilamas nga din niya ito ng isang beses sa asin at pagkatapos tinimplahan na nga niya ito ng bawang, suka, paminta, asin at saka ng kaunting betchin. Mas madaming bawang nga mas masarap mga mare at tingnan nyo naman itong si Buyok talaga namang madalian dahil tomguts na nga raw siya. Hindi pa kasi kami kumakain ng mga oras na yan na talaga namang tomguts na nga kaming dalawa. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan na nga lang ang isda dahil sayang naman at titigas lamang iyan dito. Naalala ko nga rin noon mga mare, nagdadaing nga rin kami ni Buyok ng ayungin nung hindi pa nga kami nagbablog. At dahil pambenta nga lang yung ginagawa namin kaya naman asin at betchin lamang ang nilalagay namin. Pero syempre ibang usapan na kapag kapang sarili yan dapat ay special at maraming ingredients. Dinamihan na nga rin ni Buyok ang suka mga mare dahil dapat daw ay lubog lahat ng isda para mababad nga daw lahat. Ibababad nga lang namin ito ng isang gabi at kinabukasan ibibilad na nga rin namin ito sa araw. Hanggang dito na nga lang ang vlog ko mga mare at pare, ipapakita ko na nga lang sa inyo ang magiging resulta nito kapag ka ito ay natuyo na kaya naman abangan nyo nga po ang susunod nating vlog.
Kaya naman kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!